Well, good morning. Kanina pa ako gising, pero paka-slump lang ako sa phone ko. Nanood lang ako ng reels, everything. So I really don't have energy this time. Binabagabag ako ng thoughts, naiisip ko. That person who I thought really knows me, who really understand me. Kasi struggle ko talaga yun. I really feel like nobody in this earth does understand me aside from the Lord. And when finally you have one person who taught you, who actually believes in you, and then you found that it was all a lie. It's hard, right? Especially, I'm at the church, and a lot of people there na talaga namang makikita mo na may relationship kay Lord and everything, are the first people to judge you. But let's just say that's the nature of human. Of course, we always see the bad first. We always see the mistakes first. That's valid. That's fine. Pero do they really have to blame me for reacting? Malinaw na malinaw yung sabi ko kasi na I'm not okay. Aside from that situation, I also have my struggles of my own. I have my mess with my mother na until now, hindi ko pa rin ma-breakthrough. And fun fact ha, I thought he was that person who's helping me. Akala ko siya lang yung nakakaintindi sa akin sa sitwasyon na yun. Kasi he's been actively supporting me through my struggles with my mother. And then he's gone. And I just found out na he's been lying to me pala, to take advantage of me, to take advantage of my kindness, my generosity, and everything. Take advantage of my body. Just there, was just lying. Just making up lies, making up false beliefs. And matalino akong tao, but I fell for that. So that's also hard. Pero let's put that aside kasi pride lang yun pride lang. And then people would come at you, forcing you to tell the story. Forcing you to ipaintindi mo sa akin. Hindi ko alam yung nangyari. Tinago mo sa akin. Everything like that. Pero when you started speaking, you started saying, ganito po kasi yan. They would kasi kasalanan Kasi, baka naman, nung time na yan, binavalidate mo. Sana hindi mo na lang ako pinagkwento. Sana in-assume na lang natin, di ba? Hinayaan na lang kita mag-assume. Hindi mo na lang ako binigyan ng rights mag-story. If mas gusto mo naman palang ina-assume yung bagay, why bother? Why bother open wounds? Why bother? You know how hard that is? To finally have the courage to speak, to have the courage to speak to someone. Alam mo ba kung gaano kahirap yun? And then there's you. Magagalit ka sa akin kasi nagkaroon ako ng rage. Eh nagsabi ako hindi ako okay. I'm very transparent. Tapos kapag transparent ako, ayaw nyo? Tapos magagalit kayo kapag hindi ako transparent. Ano pa talaga? I'm so confused, ha? Anyways, nagrant lang ako. Kasi, diba, pag gumawa ko ng actions without actually expressing what happened, what I feel, how it leads to that situation, mas madali ako ma-misunderstood, diba? So, that's what I'm feeling right now. Yung nararamdaman ko ngayon, yung sasabihin nyo, tigilan mo na yan, hindi yan nakakatulong sa'yo. No, nakakatulong sa akin yan kasi aalamin mo kung saan yung mali para maitama mo, diba? That's a really hard thing to say. Mahirap pakinggan sa'yo, pero mas mahirap sa akin kasi isa-search ko pa yung sarili ko. Magpapasearch pa ako sa Lord para lang ma-figure out saan ako nagkamali so that I know where to get it right. Mahirap, sa totoo lang. Masama pakinggan. But that's necessary. Yung pagmumukmuk ko ngayon, yung kailangan ko mag-rest, mahirap, pero that's necessary.
That's needed. Okay? What hiintindihin nyo? That's needed. Kasi need ko lang tayo mag-process. Mga simpleng bagay nga, iniiyakan ko. Ano pa sa tingin nyo dito? Mga simpleng bagay nga, iniiyakan ko. Paano pa naman to? Hindi to simple. Walang kasimple-simple sa sitwasyon. Walang kasimple-simple sa nangyayari. Pwede ba ibigay niyo to sa akin? Wala naman akong kinakagalitan sa inyo eh. Nagkagalit ako sa approach niyo sa akin. Nagagalit ako sa kung paano niyo ako i-treat. Sabihin niyo, no judgment, no judgment. Pero, ayun ka, makasalanan ka, ginawa mo yun, nagkamali ka sa Lord, hindi ka ba nahihiya sa Lord? No judgment. Sige, that's true. Hindi ko naman dinideny, pero if you really care about me, let's focus on the resolution. Let's focus on the good things. Bakit kailangan ako pagdiktikan? Hindi niyo ba alam? 10 times ko nang pinagdiktikan yung sarili ko. 10 times. More than that, actually. Pag nakagawa ko ng kasalanan, kunwari, na-drop ko yung water. Bakit ko na-drop yung water? Ang dami niya. Hindi niyo alam sa akin palang, ang dami nang nangyayari, ang dami ng realizations, ang dami ng corrections. Sa susunod, mag-iingat ako. Sa susunod, magdadahan-dahan ako. Ang dami ng corrections sa akin palang, pero pwede ba? Hindi naman kayo makakatulong. Huwag na kayong dumagdag. Tapos papagalitan niyo ako sa ending, sasabihin niyo, we only cared about you. May pakilang kasi ako sa'yo, kaya ako nagkakagal. Another people to understand. I'm really having a hard time understanding myself na nga, tapos iintindihin pa kita. So, leave me alone. Leave me alone. Hindi ko naman sinabing hindi ko kaya eh. Have the Lord with me. Ano naman kayo may relasyon sa Diyos? Diyos ko naman. Have the Lord with me. I-share ko ba sa inyo yung devotions ko na ganito? All done, ha? Tingin nyo ba i-share ko sa inyo yung ganitong devotions? Sa tingin nyo ba kaya kong i-share sa inyo when all that you do is judge me? Scripture, for the living know that they will die, but the dead knew nothing. They have no more reward. They have no more reward, for the memory of them is forgotten. Akala niyo hindi ako nakausap ni Lord? Oo, may mga mali akong thoughts. Hindi ko i-deny yan. The Lord is correcting me. Hindi pa ba enough yun? Observation. Live. Continue to live. While we are alive, we can still fear death and correct our mistakes and sin. Continue to live no matter what. Applications. Here goes my enemies. Ito na naman, kasi ito talaga yung kalaban ko simulan sa Paul, napaka-suicidal ko. Na-acknowledge ko yun na hindi ako nagmamalinis sa harapan nyo, hindi ako nagmamalinis. Yun talaga eh, kaya nga natatakot ako mag-isa eh, kasi yun yung kalaban ko. Kaya nga kumakapit ako kay tata kasi naiintindihan niya ako, tinutulungan niya ako ma-overcome yun eh. Mali yun na hindi dapat ako nag-rely sa tao. Kaya nga may corrections, diba? Kaya nga may corrections. Binubulungan na naman ako. Ano na kaya? Ang hirap when things you've been holding on for years was actually a lie. But God knows better. God knows better. Even this devotion reminds me that He knows my situation and cares about me, so continue living. Si Lord na ang bahala, for He knows His plans for me, and His plans will never harm me. Isn't that enough? I'm gonna be sad, of course. Pero I'm fighting, I'm holding on. Is that not enough? Do you really have to judge me? Thinking na hindi mo kaya yan? Na hindi ka naniniwala kay Lord? That's a good reminder na mahal ka ni Lord, na mahal kita. But is that really what I need to hear? I mean, alam ko na mahal ako ni Lord, kaya nga ako nasa sitwasyon na to eh.
pakisamahan yung mga tao na hindi naman talaga tanggap yung unfiltered expressions mo. Kailangan talaga perfecto ka makaharap sa kanila. Bawal yung rage, bawal yung galit, bawal yung ganyan eh. And then they would force you na hindi ka kasi nag-open up sa amin, hindi ka kasi nagsasabi. But here's what happened. Pag nagsabi ako, here's what happened. Just, pakiramdam ko lang. Hindi ko sinasabing ito ha. Hindi ko sinasabing totoo to, hindi ko sinasabing tama to, pero ito yung nararamdaman ko talaga at this moment na kinokorek ko. I'm working on it kasi kailangan ko pa mag-explain palagi kasi you don't know me. Kinokorek ko yung sarili ko, pero pakiramdam ko talaga ngayon na papagtulungan ako kasi wala naman kayong alam, but you keep unbugging me, tapos susumbatan niyo ako na ako yung tumulong sa inyo mga panahon wala ka ate, kahit wala ka naman po, kakayanin ko naman po talaga kasi I have the Lord. Pwede po bang hindi mo i-take yung credits kasi it was the Lord. Ginib ka sa akin ng Lord. That's right. Choice mo na piliin na magstay sa akin, nasamahan ako. That's your choice. I appreciate that and I was really transparent about my gratefulness about it. Pero kailangan niyo talaga isumbat. So what was that? Mali na pinakitaan ko siya ng rage. Tapos ang hihingi kayo ng transparency sa akin. Yan yung nararamdaman ko eh. Yan yung nararamdaman ko. Di sana hindi niyo ako tinanong. Hindi niyo sana ako pinush. Prayer? Siyempre, nagdadasal din naman ng person na to the point na wala na ako maisulat dito kasi pinagdadasal ko naman talaga palagi kay Lord lahat. Ano bang alam nyo? Lord, thank you. Please give me wisdom and strength. Marami pa. You don't know. Hindi nyo alam. So please stop. Nakakabaliw talaga to the point na sa cellphone na lang ako nagraran kasi wala na yung nakakaintindi sa akin ngayon na tao. Sa cellphone na lang ako nagraran. Nakikita ko na lang yung sarili ko just so I can recall this moment. Kasi diba pag may mga times na alam niyo yun kapag okay ka na magkakaroon kayo ng recollection. Alam mo ba? Nung mga panahon na wasak ka, grabe ka umiyak sa akin. I was there, ganyan. Pero I have no one like that. Wala kang ganyan. So, here's my phone. Just gonna remind myself na ang bigat ng situation ko, pero kinaya. At hindi ako pinabayaan ng Lord. That's why I'm doing this. Kasi wala namang a testimony for me. So, I'm gonna testify for myself. That's the purpose of this video. And I've been doing this for quite a long time na. Dami ko scandal sa phone ko whenever I'm stressed, whenever I'm feeling down. I'm just gonna run to my phone. Although I know the Lord is with me. Those people, di naman to parang kay Lord. Hindi rin naman to para sa kung kani-kanino. Pero, you never really know kung anong pinagdadaanan ko. So please, wala naman kayong tulong. Pray nyo na lang ako. Wala naman kayong masasabi na makakatulong sa situation ko. Pag-pray nyo na lang ako. Kasi hindi nyo naman kailangan magpaka-Diyos. When the people is already mo. Pero kasi when I get back from Bulacan, I was okay. When I got from Bulacan, I took some time off. Kaya ko na nga sana pumasok eh. Papasok na nga sana ako eh. That was the plan. I was finally breathing fine. I'm finally not thinking about negative stuffs. I'm finally smiling. Kasi pipilit niyo yung sarili niyo. Really? Judgments. I
You deserve that. Pero, gusto ko rin naman sabihin na tinutulungan ko yung sarili ko. I have my devotions. I read my Bible. I talk to God. I pray. I also clean myself. I mean, I look haggard for sure. But I clean myself 3 times nga ako naligo kahapon eh. Hindi mo na nagpapabayo. Naglinis pa nga ako ng alam niyo na kung gano'n ko. Naglinis pa nga ako. Taking care of myself naman. Pero kasi may mga bagay na sasalingin ko na hindi mo ako maiipin. Hindi ko tulong pa. Pero si John kasi talaga nakatulong. Tapos sasabihin niyo, gusto lang naman namin makatulong. Ang help talaga na kailangan ko is bigyan niyo ko ng time alone kasi makatulong. Again, I also have a relationship with God. God also corrects me. Ang ako nag-undergo nito. He's there, he's listening. I talk to him on a regular. You don't need to instill your beliefs sa akin. Kasi I also have mine. Na hindi naman ang galing sa sarili ko lang na sarili ko lang na understand. Kasi it was from the Bible. Okay? Goods na tayo doon. I'm helping myself. You know? Always naka-water, nag-hydrate kasi napaka-iyakin ko nga. Also seeking comfort with my cats kasi syempre gusto ko rin naman ng hugs, gusto ko rin naman ng warm. That's why I have my cats. You know? Diba? Diba? Enough na, enough. Leave me alone. Just leave me alone for now. Huwag niyo akong pag-desisyonin ngayon kasi itataboy ko kayo na itataboy lahat kasi hindi kayo nakakatulong sa mental health ko. Pwede ba? Pwede naman akong maging matino pero hindi ako magiging honest. Tapos nanghihingi kayo ng transparency sa akin. Magbibitiw talaga ako sa ministry. Kasi lahat kayo tumitingin sa akin na hindi okay. Syempre, hindi po, para sa Lord yun. Pero, para naman ako? Titisin ko yung lahat? Deserve ko ba yun? Again, tinutulungan ko yung sarili ko. So, sasabihin niyo na, miserable ako. I really make efforts to help myself. So, wala naman ako ibang aasahan, kundi sarili ko. But I need space. Space? Space. Nahingi naman ako ng tulong pag kailangan ko pero pwede pa pag hindi ako humingi ng tulong, huwag natin ipilit. Kasi baka nga hindi ko kailangan. Kamustahan lang kamustahin nyo lang ako, yun lang sana yung hinihingi ko If you really care, hindi nyo naman kailangan i-resolve yung problem para sa akin kasi wala naman talagang resolution yun, kundi time. Wala naman talaga kayong mare-resolve. Wala nga akong ma-resolve kayo pa kaya. So, oh God, just give me time. Okay? Time. Give me time to process, give me time to heal. Give me time to accept, to fully accept. Well, natanggap ko na, naiintindihan ko na, I still need time to accept. Madali naman ako umintindi. Mahirap lang ako tumanggap. Okay? Mabilis naman na mag-process yung utak ko Nahihirapan lang ako i-apply. So, I'm working on that. No need to remind me kasi nakakainis lang yun. Imagine yung para lang medyo magkaroon kayo ng understanding kung bakit siya nakakainis. May gusto kang gawin, magkukusa ka na, tapos bigla kang inutusan na may kasamang sumbat. Nakakainis, diba? That's what I'm feeling right now. So, space. If you really love me, if you really care about me, pray for me. Ilapit niyo ako kay Lord. Kasi baka nga nagkukulang ako sa prayer Minsan talaga may times na gusto ko na lang tumulala, tumahod, mag-cellphone. Nagkukulang talaga ako sa prayer. So, pray for me. That's what you can do for me. Hindi nyo kailangan i-resolve yung problems ko for me. You don't have to do that and you cannot do that talaga.
So accept it and just pray for me. Ouch. Okay naman ako eh. Malungkot. Pero, ayaw pa mag-isip ng matino. Pero hindi ko makakontrol yung emotions kasi hindi naman ako plastic. Hindi na mapagpanggap. Nagtago, oo. Pero na-blackmail. Pwede ba? Pwede ba ibigay niyo sa akin yun? Okay naman ako eh. Tumatawa pa nga ako sa mga memes eh. Nakapag-alaga pa nga ako ng bata, nakapag-drive pa nga ako ng 2 hours eh. Ang bilis ko pa nga magpatakbo pero safe eh. Hindi ako nagkaroon ng mga almost accident. Walang ganun. Safe kasi talaga eh. Nag-iisip naman kasi ako, gumagana naman kasi yung utak ko. Hindi naman ako katulad ng ibang tao. Yung suicidal yung tao kasi wala naman talaga akong ano dati. Yun naman talaga yung doon naman talaga ako tumatakbo dati. Pero buhay pa rin ako, girl. Like, imagine napakatagal mo na suicidal, girl ka pa dito. Kasi nagpa-process ng mga issue mo ako. That's just thoughts, that's just ideas. That's not who I am. Okay? Just stay away from me for now. Yun lang. Huwag niyo muna ako guluhin. I need time to recollect, to reconstruct myself, ganyan, magpalinis, magpa-search para pag okay na ako ulit. I'm a new person. I'm a better person. That's it. Okay? May itulong mo lang sa akin is kamustahin ako. Make sure na I'm still here, present. Check mo lang, paramdam mo lang sa akin na may pakika. Hindi ko naman kailangan talaga yung tulong eh. Gusto ko lang maramdaman na there's someone for me na nag-check lang sa akin. Okay na ako dun. Kasi pag hindi naman, pag kailangan ko ng tulong, nagkukusa naman ako. Chat pa nga ako, diba? Wala akong patatas ngayon, pero maganda pa rin ako. Bye. Pray nyo na lang ako. Magiging okay din lahat. I trust the Lord. More than anyone talaga. I trust the Lord more than anyone. So, huwag kayong mag-alala. Magiging okay ako. If you really love me, if you really care about me. Sure ball, magiging okay ako. Pagdasal nyo lang din ako. Lapit nyo ako kay Lord. I-follow up si Lord tungkol dyan sa healing at comfort na yan. Kasi ibibigay niya naman yan eh. Baka kailangan lang natin siya kulitin. Kailangan natin siya kulitin para mas mapabilis yung process. Anyways,